Hello guys! Hello Fire Sign! Hello Leo, Aries, Sagittarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa mga Fire Sign, Leo, Aries, Sagittarius. Kung bago ka sa channel ko, please like and share, subscribe, paki-press ang notification bell button guys. Pasensya na kung paulit-ulit tayo. Fire sign, Leo, Aries, Sagittarius. Ang daming barahan gustong lumabas sa'yo. Okay. Vacation. Take time for relaxation and adventure. Sa araw na ito, may mga fire signs sa inyo na sobrang excited para sa nalalapit na bakasyon. If isa kang Romano, Katoliko, ang vacation na posibleng parating is March, Holy Week. Okay? So, kung ikaw naman ay estudyante, nasa 18 years old above, excited ka sa paparating na vacation din. And if ikaw ay busy sa trabaho, Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus yung mga kapartner nyo, nasa long distance relationship kayo with Earth signs, excited kayo sa parating na bakasyon kasi posibleng magkita na kayo, magkasama na kayo ng karelasyon mo. Parang ganun. Nakikita natin dito na may kailangan ng bakasyon, lalo na yung sobrang workaholic na fire sign. Creative wonderment, follow your passion. Sa araw na ito, ang dami-dami mong plano sa buhay, 'di ba? Marami kang pinaplano, marami kang minamanifest, marami kang gustong simulan, marami kang gustong subukan. And nakikita natin dito na kinakailangan mo daw na sundin kung ano yung hilig mo, kung ano yung sinasabi ng iyong intuition, ng iyong puso. Like for example, ano ba yung hilig mo sa ngayon? Yun ang kailangan mong gawin para ma-relax ka, 'di ba? So, wag kang papasok sa isang trabaho na alam mo na may stress ka, 'di ba? So, wag kang papasok sa isang relasyon na alam mo na wala ka namang nararamdaman. Okay, cheer up, 'di ba? Fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, huwag kayong masyadong malungkot, lalo na yung mga unemployed dyan, or yung may mga trabaho nga pero sobrang baba ng sweldo, or ang dami yung utang na kailangan bayaran, or pagod na kayo sa kakatrabaho. Live in the moment, di ba? Parang may kasabihan naman talaga tayo, lalo yung mga matatanda na ang tawag dito, kailangan nating i-climb yung trees na kaya lang natin. Di ba? Parang ganon. So, etong live in the moment, parang YOLO, you only live once. Kailangan mong maging masaya, kailangan mong mag-relax, kailangan mong balansehin ang iyong emosyon, relationship, or sa spiritual. And huwag kang masyadong mag-expect. Okay? Bawasan mo yung sobrang expectation mo, fire sign, para hindi ka masyadong ma-depress, magka-anxiety, or kung ano man na problema sa mental or sa emosyonal. Yun na nga, kailangan lang natin, abutin lang natin yung pangarap natin na alam natin na realidad or realistic na pangarap. Okay? Huwag tayong mangangarap kung hindi natin alam na, yung iba sasabihin, okay, limitless yung pangarap, okay, limitless. Pero, may mga tao na sobrang galing nila magdala ng kanilang pangarap. Pero may mga tao na malambot, may mga taong 2 beses ma-disappoint, ma-reject, nadidepress. So, etong card na to, sinasabi na, yun, bawasan mo yung expectation mo, and then, go with the flow. Kung ano yung darating, yun ay para sa'yo. Kung hindi siya darating, hindi yan para sa'yo. Okay? Ganun lang kasimple ang buhay. Okay, next is sensuality. Express your sensual. O, diba? Mag-focus ka sa relationship mo. Diba? Mag-focus ka sa asawa mo. Kung may asawa ka, boyfriend, girlfriend, sa emosyon mo. Diba? Yun yung pinaka kayamanan ng mundo sa ngayon is yung maging masaya ka at peace. Diba? Yung peace of mind. Dati yung parang wealth is money. Pero ngayon, peace of mind is wealth. Health is wealth. Diba? So, dito sinasabi ng barahan na kung ano yung meron ka sa ngayon, if may pamilya ka na suportado ka, pamilyang hindi nag-aaway, pamilyang walang sakit, you are very, very blessed. If ang problema mo pera, pwede mo yung masolusyonan. Pwedeng hindi sa ngayon, pero pwedeng bukas. Okay? Good fortune. So, kailangan mong imbitahan yung magic sa buhay mo, yung good fortune. Ang good fortune na to,
yung swerte. Lahat tayo swerte dito sa mundo. Lahat tayo may kanya-kanyang dalang swerte. Pero, merong mga swerte sa atin na nawawala. Nawawala yung swerte. Bakit? Kasi, meron tayong mga sama ng loob, meron tayong mga unhealthy habits. Alam mo yon na yung parang yung pinto mo, hindi makapasok-pasok yung blessings or yung good fortune or yung swerte kasi punong-puno na yung bahay mo. Like for example, punong-puno ng problema, ng sama ng loob. And take note guys, yung palaging nagmumura, 'di ba? Yung nagbabad mouth, bad words every day. Maniwala kayo na parang tinataboy niya ng swerte. So, make sure na kailangan natin na imbitahan yung swerte sa buhay natin. So, kailangan din natin mag-manifest ng positive. Pero, hindi yung to the extent na sobra-sobra yung unrealistic goals mo na pwede ka ng, di ba, masiraan ng ulo dahil sa sobrang expectation. Doon lang tayo sa realidad. Be realistic. Like for example, maging realistic tayo. If you're a student, kung gagraduate ka na, huwag kang mag-expect na first year mo after graduation is manager ka agad or promoted ka agad. 'Di ba? So kahit wala tayong assurance dito sa mundo, tapos ka man sa pag-aaral, hindi ka nakapagtapos, may impluwensya, galing sa mayamang pamilya, wala tayong control dito sa mundo. Okay? So, yun guys. Okay, first card natin is Page of Cups. Okay, so for sign Leo or Sagittarius, maraming posibleng tawag dito, maraming mensahe na parating sa araw na ito or pwedeng sa mga susunod na araw na pwedeng tungkol sa relationship. Galing siguro sa anak mo, sa kapatid, sa parents, relatives or friends na dun ka masyadong nagpo-focus. Okay? So, or pwedeng nakikita natin dito na naghihintay ka ng mensahe from someone na wala namang balak na bigyan ka ng mensahe or kontakin ka. Nandito yung dalawang babae, pareho silang may asawa, Queen of Pentacles and then Queen of Swords. Nakikita natin dito guys na may dalawang babae na, kasi page to Page of Cups. It's either, Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus, isang babae naman na Air signs, Gemini, Libra, or Aquarius. Or kung makikita mo dito, pwedeng babae, lalaki to, lalaki or babae. Nakikita ko sure dito na dalawang tao, Earth signs, Virgo, Capricorn, or Taurus, or Air signs, Gemini, Libra, or Aquarius, ang posibleng magdadala sa'yo ng mensahe sa araw na ito. Okay? So, ang mensaheng ito is either walang pera. So, pwedeng anak mo yan, kapatid, magulang, pero dalawang tao ang pwedeng kumontak sa'yo sa araw na ito na pwedeng humingi sila ng tulong pinansyal. Pwedeng sasabihin nila, kailangan nila ng malaking pera, or pwedeng sasabihin nila masama ang pakiramdam nila, may lagat sila, or may sipon, or kano pa man. And, yun na nga. So, ang nakikita natin dito, pwedeng ang dalawang taong ito, ang purpose ng pagbabalita sa'yo or yung message na isa-send sa'yo is kakulangan sa pera, wala silang pera, or posibleng nasasaktan sila sa emosyonal, or pwedeng namumroblema sila kung ano yung magiging gamot sa kanilang sakit, or pwedeng namumroblema sila kung saan sila kukuha ng pera. So, kung makikita mo, parang medyo confused ka ngayon magdadalawang isip ka kung ano yung isasagot mo, nagdadalawang isip ka rin or hindi mo alam kung ano yung pwedeng maibigay mong reply. Nandun ka sa confusion confused ka, but nandito yung strength card, sinasabi ng strength card na magpakatatag ka daw, 'di ba? Be strong, be courageous, face the reality, face your fears, okay? So if ever yung message na matatanggap mo is walang pera, may sakit yung kapamilya mo, or kung ano man siya, or stagnation, may utang na kailangan bayaran, may bills na kailangan bayaran, nawala ng trabaho yung ganito, ganyan, kailangan mo daw na mag-focus ka doon sa solusyon, okay?
wag mainit ang ulo, wag unahin yung parang alam mo yon na bigla kang sasabog, sisigaw ka, magagalit ka. Kailangan natin na kalmado muna tayo, pag-isipan natin, mag-pray, breathe in, breathe out, and then yun, doon ka magdesisyon. Okay? Thank you guys! Bye!